Okay, pasimula na po. Tahimik. Dapat na papayo. Maganda yung mga po. Tayo'y magpapasimula na. Inaanyayahan tumayo ang lahat. Welcome sa ating mananambahan sa 184 4K Tabon 2 Kawit Cavite under Kawit Cavite Jesus ang Daan Christian Ministry. Ang ating scripture reading ay matatagpuan sa Matthew 10:32-33. Those who declare my publicly that they belong to me, I will do the same before my Father in heaven. But those who reject my publicly, I will also reject before my Father in heaven. Mga kapatid, yun ang gospel ng ating Panginoon. Glory be to God. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Sa umagang ito, kami ay nandito to worship you in spirit and in truth. Yes, Lord, we declare publicly that your King, your Lord and Savior, who conquer from the grave. We believe, Lord, that you're the resurrection and the life. Kaya hindi kami natatakot sa aming salvation kasi you're our salvation. At ikaw lang ang tanging daan, wala nang ibang daan. Kasi sabi mo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. In Jesus' name I pray, nanawa. Manatiling nakatayo para sa ating worship songs. Hindi ko pinapatay kasi baka masira na naman. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing of the
Ngayon naman po ay sunod natin yung Lord, I offer my life. Aral na lang. Sorry. Sorry, bang napindot. Pasko na ulit. Very Feliz Navidad. Ito ang ating pangatlong awitin, ang huli. Things of the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I do, use it for your glory.
si Pastor Edgar San Miguel para sa mensahe ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang sarap, no? Kahit napakainit ng panahon, nandito tayo para i-offer natin ang ating buhay para sa Kanya. No? Amen. No? Bago po ako magpasimula, ay gusto ko pong magkaroon ng pagbabalita na simula po nung linggo hanggang kahapon, Sabado, 7 araw, no? Sino po sa inyo ang nakadalo ng 1 araw o 2 araw? Pakitaas ang kamay. Ilang araw ka, Ate Ana? 6 days na nandoon. Wala lang siya nung paglibing dahil may importanteng meeting. Okay, sino pa po? Kahit 1 araw. Sino nakapagkuhan 1 araw? Okay. So, yun, 1 araw. 2 araw. Very good. Yung 2 araw. No? Very good. Alam niyo nung bakit? Ngayon ko nare-realize dahil si Lord nga, di ba sabi ko sa inyo, tuwing 3:00 ng madaling araw, ginigising niya ako hanggang 5:00. Nag-uusap kami, binibigyan niya ako ng wisdom. Alam niyo sabi niya. Kasi, tinatanong ko sabi ko, Lord, di ba, lagi naman akong nalalalangin. Lahat ng member namin, hanggat ayaw pa nilang kunin mo, ay huwag naman. Pero, ina-analyze ko nga, tinanong ko si Ate Lisa, ginusto niya na. Tinanong pa si Ate Ana, ginusto niya na talaga magpahinga. Kasi sa totoo lang, no, napakahirap talaga yung nag-iisa. No man is an island. Yun ang ibig sabihin. Napakahirap po na nag-iisa. At ang sabi nga kay Ana, kasi advice yata ni Ana, kahit 10 minuto maglakad-lakad ka, ang sabi daw sa kanya, kung maglalakad ako, mas gugustuhin ko pang mamatay na kaysa maglakad. Totoo, hirap na po talaga siya. Pero mayroong isang maganda na sinabi sa akin si Lord. Ito ang maganda. Sabi niya, ako nga Sabi ni Lord, ako nga, naghirap, kayo ang dapat maghirap. Ako nga, ipinako sa krus na kayo ang dapat ipako sa krus. Diba? Pero sinakripisyo niya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga si Gamaliel, nung panahon nila, sabi ng mga tao, mga namumuno, mga pariseyo, mga eskriba, dapat patayin niyan sila Peter, si Pablo, hindi pa, wala pa si Pablo noon, sila Peter, yung mga alagad, si Andres, yung kapatid niya, no, dapat patayin. Ang sabi ni Gamaliel, no, dahil kung totoong sa Diyos yan, mananagot tayo sa Diyos. Tingnan mo naman yung mga nagsasabi, nauna kay Jesus. May mga 400 ng members. Tingnan nyo, namamatay. Nabuwag. Nawala. Kasi hindi sila totoo. Pero si Jesus, nang mamatay, hinandog niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. No, si Jesus po, para sa ating sarili. Hindi pa po ito topic. Ito ay intro pa lang. No? Para sa kanya. Kaya nang mamatay siya, maraming naniwala. Pangalawa, siguro sasabihin niyo, Pastor, ayaw ko na yata maglingkod kay Lord. Bakit? Mga apostolis mismo. Maliban kay John the Beloved, bagamat si John the Beloved ay pinatay din. Kaya lang hindi namatay yung pinakuluan yung mantika, nilubog siya sa kawa, hindi siya namatay.
lahat po sila binigti maliban kay John the Beloved at si Judas. Kasi si Judas hindi naman binigti, nagbigti siya sa sarili. So lahat pinatay. No? Tingnan nyo, magpapatuloy pa ba tayo? Halimbawa ako ang pastor, magpapatuloy pa ba ako? Sa kabila ng lahat na ginagawa nila para kay Lord, namamatay. Lalo naman si John the Beloved. Kamag-anak pa. Pinsan pa ni Jesus. Ano ang kamatayan niya? Napakasakit. Pinugutan ng lig. Pinugutan ng ulo. John the Baptist. Yung ba sinabi ko? John the Beloved ba? John the Baptist. Si John the Beloved iba. Hindi namatay. Sa Patmos siya namatay sa sakit. Si John the Baptist. Pinutol ang ulo. At nilagay pa sa bandihado. Inihando. Kita mo? Propeta po yun. Yun ang last prophet sa tao, sa totoong tao. Pangalaw, ang pinakahuling last prophet, totoong Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. So, patay lahat sila. Pero, hindi kayo nagtataka, habang namamatay sila, lalong dumadami ang Kristiyano magpahanggang ngayon. So, sacrifice. Unang nagsakripisyo ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa, yung 12 apostoles, nagsacrifice din sila. Pero habang namamatay, lalo lumalago. Ngayon, pag-usapan natin si Ate Beth. Si Ate Beth, ayaw ko ba sana na mawala siya, na ibalik na ang kanyang hiram na buhay. Kaya lang wala po tayong magagawa. Di ba sinabi ko sa inyo, what is your belief, it will happen to you. Kung gusto mong mamatay ka sa edad na 63, mamamatay ka. Kung gusto mong mamatay sa 66, nakwento ko na sa inyo noon, yung tatay ko, dahil naniwala siya, nanghinulaan siya, na hanggang 66 ka lang, naniwala siya, patay sa edad na 66. Di ba sabi ko sa inyo, Hebreo 11:1, tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Kaya, di ba ang sabi ko, kami dalawa ni Ate Leonie, ang patutuo, buhay na patutuo, na ang aming hinihingi kay Lord, ang aming hangarin, Lord, paabutin nyo naman kami sa 101. Huwag na sa 120. Kasi ang gusto, ang kalooban ni Lord, mamatay tayo sa 120. Kaya ako, 101, pag hindi ko inabot ang 101, yun ay bunga ng kasalanan. Hindi ko inalagaan ang aking sarili. Nag-abuso ako sa mga pagkain, kaya ako mamamatay ng maaga. Hindi ko maaabot yung 101. Nakukuha po ba natin? What is your belief? It will happen to you. Huwag niyong kakalimutan, lagi kong binabanggit, Mateo chapter 9, verse 29, according to your faith, let it be done to you. So, kung ano daw ang paniniwala natin, mangyayari ito. Diba? Yan ang example ko. O, ibabalik ko, simple lang, madali. Kami dalawang mag-asawa. 40 years old, 40 years pa lang kami kasal. Hinihingi ko na kay Lord, palampasin naman kami sa golden. Nangyari. Kasi tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Inasahan na po namin. Noon pa man nagpapasalamat ako, Lord, palalampasin mo nga kami. I believe. So yun ang aking paniniwala. Okay. So, kaya pag hindi ko inabot ang aking 101 na hinihingi, tandaan ninyo, bunga ng kasalanan. Inabuso. Diba? Ano ang utos? Mark chapter 12, verse 31. Love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang kapwa, mahalin natin ang ating sarili. Pag sinabing mahalin natin ang ating sarili, iingatan po natin. Ito po ay hindi pa topic. Nire-remind ko lang, matagal ko na itong itinuturo. No? Kaya nga ako, Lord, sabi ko, Lord, gusto ko talaga 101. Bakit? Just to prove. Para mapatunayan na ang gusto mo talaga is 120. Para mapatunayan lang po. Kaya, yan ang
tanging kahilingan ko, ang edad ko 73, ilang taon pa ba? 28, para abutin ko. So 28 pa ako rito. Pero wag naman, hanggang 12 years na lang ako magsisilbi. 73 ako plus 12, 85. Pagdating ko ng 85, magre-restero na po ako. Sigurado mayroon na akong napag-aral niya na papalit sa akin. O kung wala man, nandyan si Pastor Tan, siya ang papalit sa akin. So, ako, magiging ang tawag sa akin? Yung tagapayo na lang. No, anong tawag doon? Advisor. Mayroon pang isang tawag dyan. Advisor. O, tama. Kasi, kinakailangan kong mag-advise. Kasi kung ano ang ating tinatawag na house rules, kung ano ang ating ginagawa, hindi dapat tayo mailigaw. Kasi kung papalitan ako bilang pastor at papalitan yung ating house rules, ay hindi tama. Dapat, ano ba ang house rule? Ano ba ang batas ko rito? Pag-ibig. Yun lamang po ang napakahalaga. Yung pagmamahal, hindi yung puro utos. Wala na po tayo sa kautusan. Tandaan po ninyo, ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 6, kung walang kautusan, walang kasalanan. Nakukuha po ba natin? Pag walang kautusan, walang kasalanan. Ibig sabihin, walang batas. Kaya lang, pag walang batas, para tayong aso at pusa. Kung saan tabi-tabi, nagtatalik. Kasi walang batas. Di ba? Para tayo, hindi tayo hayop. Tayo ay tao. Kaya kailangan may batas. Inilagay po ang batas para tayo ay may kaayusan. Hindi inilagay ang batas para tayo maligtas. Dahil walang naligtas sa pagsunod sa kautusan at wala namang nakasunod sa kautusan. Diba, lagi kong makulit ako, John 7:19. Matagal nang ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan, subalit ni isa sa inyo ay walang nakasunod. No, hindi pa punto ang topic, napakaaga pa. Mayroon pa tayong 45 minutes. Kasi mabilis yung ating presider. Hindi, dati may palabok-palabok pa yan. I-explain pa yung Bible. Ngayon, napansin ko, ang bilis. Kantahan ka agad, pagkatapos ng kantahan, dapat hindi na ako bumaba eh. Tawag na tayo agad, Pastor, magsalita ka na. No? Pag-aralan po natin, pag tayo po ay presider, Ate Lee, kayo ang Hill, ikaw ang pagagalitan ko, ikaw ang pagsasabihan ko, ikaw ang namumuna sa presider. Tandaan ninyo, ako, hindi ako nakikialam dahil hindi ko yan trabaho. No? Sinasabi ko lang sa inyo. No, nabanggit ko na ba na dahil Quebec na binawian ng buhay, nagagalak ako. Kasi sa 7 araw ko na nangaral doon, simula ng Linggo hanggang Sabado, mayroon po ako napansin na isang pamangkin na talagang laging presente sa gawain at nasa harapan ko pa. Nakikinig talaga siya. So, kahapon, nakausap ko yung nanay. Sabi ng nanay, alam mo, nagugulat po ako sa anak ko. Sabi niya, okay, lagi pong nakikinig sa inyo. At ang sabi niya ganito, nung anak. No? Hindi, okay lang nawala ako. Sa inyo yan. Hindi ako may stroke. Yun kung gusto niyo. Yung, sa inyo yan. Na didistract ang aking pagsamba. Mawala ang Holy Spirit kung ano na yung mga isusunod ko. Okay. So, ang sabi ng nanay kahapon, nagugulat daw siya sa anak niya at nakikinig lagi sa iyo. Ito ang kwento daw ng anak. Sabi niya, ako simba ko ng simba sa Roman Catholic. Hindi ko sinisiraan ng Roman Catholic, pero wala akong nauunawaan. Sinabi daw doon sa nanay. Kaya sabi ng nanay, handa mo na ang sarili mo, baka maging pastor ka rin. Di ba nakakatuwa? Inandog ni Beth ang kanyang buhay
para sa kanyang mga kamag-anak. Halos lahat kamag-anak niya, mga pamangkin niya ang nandoon, 2 kapatid, at karamihang pamangkin na may asawa na at may mga anak na. Kaya, kita niyo, kung si Beth ay kinuha na nag-iisa, palagay ko ang papalit doon sa 7 araw kong pagsalita, marami. Kahit isa lang ang makakilala, magkakaasawa yan, masasama sa pamilya, sa kaligtasan, mga anak yan hanggang kaapu-apuhan. Tandaan po natin, dahil sa isang tao, ilan na ba tayo ngayon? Dahil kay Adan, ilan na ba tayo? Wala naman tayong ibang lahi. Si Adan. Di ba? Dahil sa isang tao, binigyan siya ng partner, kinuha ang tadyang, ginawang babae. Ang babae ginawa para sa lalaki. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, ang babae kaya nilalang para maging katulong ng lalaki. Helper, sa madaling salita. Huwag na natin pagandahin, katuwang daw. No, helper ang nasa Bible. Sa Tagalog, katulong ng lalaki. Matandaan po natin. Okay, iisang tao, 2 tao lang, si Eva at si Adan. Ilan na tayo ngayon? Dito lang sa Pilipinas, napakaliit natin. 120 million ang tao. Ang botante, 68 million ang botante. Dahil ayon sa survey ng Comelec. So dito lang yan, 120. Ilalo na sa China, mas marami, mas malaki. Marami na pong tao. Kung ilang trilyon na yata. Bilyon, lampas ba ng bilyon o trilyon? So sa madaling salita, ang gusto kong ipakita, isang tao lang ang makakilala sa Diyos. Dadami yan. Pero alam ko, maraming nakinig sa 7 araw ko na pagminsay. Kaya di ba, sinasabi nga sa atin ng asawa ko, di ba, sa Emily, isang beses lang. Dahil yung pinagalingan namin sa Emily, isang beses lang. Oo, isang beses ang isang pastor, kasi maraming pastor. Ako nag-iisa dito. Mayroon akong katuwang busy naman. Si Pastor Dan, busy. Hindi ko na siya pwedeng abalahin pa. Naaawan din ako. Busy talaga. At sa kakahapon, libing din ng kanyang driver. Namatay na po yung driver ni Pastor Dan. Ayan, kaya ipinalik mapalad ang ating kapatid na si Tom. Siya na ipinalik. No, hindi natin ginustong mamatay yun. Bakit siya namatay? Bunga ng kasalanan. At the age of 62. To, tama ba? 62? 63. Halos pareho King Kong. Bet, 63 ba si Bet? Sabay ba ng libing? Bunga ng kasalanan. Napakainit ng panahon. Inom ng inom. 2 araw daw uminom ng inom. Isa sobrang init. Yun, nag-collapse. Kumatos. Pag nagkumatos, 3 to 5 days, mamamatay. Bihira nakakaligtas sa kumatos. Yun, siguro 3 days na, namatay na. Napakabata, 63. Ako 73. Kapag inabuso po natin ang ating katawan, bunga yan ang kasalanan at hindi tatagal ang ating buhay. Napakaliwanag. Si Pastor Dan kahapon busy. 2 ang patay ng tansa. New Life tansa, 2 ang patay. Sa atin naman dito, 1 ang patay. No? So, bakit ko yan ang nabanggit? Dahil sa isang tao, dumadami po. Kaya kung kahit isa ang tumanggap doon sa pamilya ni Beth, dadami po yan. Pero ako'y naniniwala, hindi lang isa. Marami pong interesado. Mayroon po ng 10 years old na babae. Laging nasa harapan. Diba? Katabi ng lalaking gustong-gusto raw. Apo ni Tete. Oh, yun. Apo. So, ang nakikita ko rito, ang kumilos sa taong yun, yung pamangkin na yun, ang Diyos. Dahil hindi ko kaya kahit dito. Kayong lahat dito, hindi ko kayo kayang baguhin. Hindi ko trabaho ang baguhin kayo. Hindi ako Diyos. Sabi ko nga, kung gagawin ko yung trabaho ng Diyos, siguro, 78, patay na ako. Kung baka hindi ko pa abutin ng 75.
Dahil trabaho ng Diyos yun. Hindi ko kaya. Hindi ko kayo kayang baguhin. Ang kaya ko lang gawin, sitting pretty ako, relax na relax ako, ipangaral ang salita ng Diyos. Yan lamang po. 2.5 years na akong nagba-Bible study. Hindi po ako hirap. Masaya ako. Hindi ako napapagod kahit napakainit. Hindi ako napapagod. Dahil yung nang iniisip ko, lahat kayo doon. Naabot tayo ngayon doon ng siyam na dati 13 dahil nandoon pa si yung tatlo. Hindi ko napapangalanan. Alam nyo naman yun. So, para sa akin, ang buhay ng isang tao, napakahalaga. Maligtas. Yun po. Kaya ako ay nagtsatsaga. At saka, lahat ng sinasabi ko rito, hindi ninyo ako mauunawaan. Nakukuha po ba natin? Lahat ng salita ng Diyos na babanggitin ko rito, hindi ninyo ako mauunawaan. Bakit? Hindi ko trabaho yan. Tandaan nyo, hindi ko trabaho. Kaninong trabaho yan? Pastor, tatanungin nyo ako. Sige nga, tanungin nyo ako. Kanino ba yan, Pastor? Kaninong trabaho ang magpaunawa ng salita ng Diyos? Kayo nga tanungin ko. Ayaw nyo akong tanungin eh. Amen! Trabaho na naman yan ng Diyos. Ang banal na Espiritu, ano ba ang function niyan? Nagpapaunawa ng mga nagagawa nating kasalanan. Kaya tayo mayroong konsensya eh. Di ba, pag paulit-ulit na tayo sa kasalanan ginagawa natin, nakukonsensya siya tayo. So sa madaling salita, ang Holy Spirit ang nagpapaunawa sa atin. Ngayon, pag nagbasa tayo ng Bible, sino ang magpapaunawa? Pastor ba? Hindi. Kaya ako, sitting pretty. Relax na relax para abutin ko ang 101. Diba? Trabaho na naman po yan ng Holy Spirit. Kaya pag kayo nakarinig ng salita ng Diyos na sinasabi ko, ang magpapaunawa sa inyo, walang iba, ang banal na Espiritu. Kung kayo magbabasa ng Bible, walang ibang magpapaunawa sa inyo kapag nabasa nyo. Ang Bible po, maraming insight, maraming kahulugan. Hindi lang yung basta-basta basahin. Bigyan ko kayo ng example. Ulit-ulit ko itong sinasabi. Ang sabi sa Mark chapter 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Madaling basahin. Pero ang laman noon, ang buod, ano ang gagawin mo? Ano bang pag-ibig ang gagawin mo sa Diyos? Utos niya yan. Wala nang iba. Yung 562 law, batas. Dalawa na lang. Ano yung utos niya? Love your neighbor as yourself. Yung dalawang yung pag-ibig. Madali. Yan nga lang, mahalin ang sarili. Maraming hindi makaintindi. Hanggang ngayon, sinisira niya ang kanyang katawan. We are a temple of God. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Tayo ay templo ng Diyos. Sa 17, sino man ang sumira ng aking templo, sabi ni Lord, sisirain ko rin. Kaya namatay na maaga yung driver ni Pastor Dan. Sinisira niya. Wala siyang ginawa. Lumaklak ng alak. Hindi po masama ang uminom ng alak. Huwag lang tayong magpakalasing. At saka huwag naman araw-araw. No, kasi pag araw-araw tayong umiinom, addiction na po yun. Para na yung opio, para na yung droga. Addict ka na. Paulit-ulit na lang. Dapat kung may okasyon, may inuman doon na eh. Nangangaral ako ng salita ng Diyos doon habang patay si Beth. Mga lasing sila, nagiinuman sila. Hindi ko pinapansin. Hindi ko trabaho yun eh. Hindi ko trabaho na baguhin sila. Mamamatay ako ng maaga pag ako ang babago pa sa kanila. Diyos lang ang may karapatan magbago sa akin. Kaya yan ang aking ugali. Hindi po lahat ng pastor ay katulad ko. Kasi ang lahat ng pastor, karamihan, gusto nila na sila ang bumago. Kaya pagod na pagod. Kaya kung titingnan mo, ang tandang-tanda na, hirap na hirap eh. Hindi katulad ko, 73, marami nagsasabi po sa akin, parang 53 ka lamang po.
Nagtataas na naman ko. Hindi, totoo yan. Marami nagsasabi sa akin, para ka lamang po 53. Imagine, less 20. 20 years. No? Di ba napakasarap? Bakit? Alam ko ang trabaho ko eh. Hindi ako pakialamero. Totoo. Maraming, sorry, sasabihin ko katotohanan, maraming pastor na pakialamero. Mayroon pa rin sasabi. Bigyan ko kayo ng example. Nakakita ng Diyos-Diyosan, pupunto, sabi doon sa may-ari, ay, itapon mo yan, durugin mo yan, ibaon mo yan sa, huwag mong ibaon sa lupa na hindi durug. Kasi pag nahukay yan, sasabihin naman nung nakahukay, himala, binigyan ako ni Lord ng Diyos. Hindi yan Diyos eh. Kako yan, nagdokto yan. No? Durugin yan. Hindi ko po gagawin yan. Hindi ako Diyos. Hindi ako Holy Spirit. Trabaho po yan ng Holy Spirit. Nabigyan ko na ngayon ng example. Meron pang lalapit sa akin. Marami lumalapit sa akin dito. Sabi niya, hindi ko na ikikwento kung sino, pero alam niya, ganito siya eh. Masama siya eh. Sabi niya, ganun. Tatlo ng taong lumapit sa akin. Masama po siya, hindi tama. Kasama namin yung sa pera, mayroong nagreklamo. Huwag po yan. Huwag mong kunin niya na ganito. Dahil ito nga siya eh. Okay. Alam niyo kung ano ang sagot ko. Simple lang. Ang trabaho ko po ay magtanim lang ng salita ng Diyos at magdilig. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang higit na mahalaga, ang nagpapatubo, ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. So yung pagbabago ng tao, hindi ko trabaho. Kaya yung sinabihan ko tatlo na pahiya, hindi na bumalik. Dahil inuutusan ba naman ako? Pangaralan mo. Sabi sa akin, pangaralan mo. Ganito siya eh. Ganito siya. Sabi ko, ako ay nagtatanim lang ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang babago sa kanila. Hindi to ako pakialamero. Mayroon pang ganito na nagtuturo. Hindi dito. Sa iba. Hindi ko napapangalanan kung anong religion. Ang sabi, ay, huwag yan. Huwag yan, trabaho yan. Kasi kaibigan namin yung tatay. Kwento sa amin. Huwag yan, trabaho yan. Kasi linggo, nagtatrabaho ka. Iwanan mo yan. Dahil pag linggo, dapat sa Diyos ka. No, pag linggo. Okay. Pati yung kabuhayan niya, yung hanap buhay, hindi ganun kadali na iniwan mo ang trabaho mo, may trabaho ka kaagad. Hindi ganun kadali. No, so, huwag mong paalisin. Bakit? Ang pananambahan, kahit anong araw. Diba? Kahit anong araw. Ako nga, may broadcasting pa. TTH, Tuesday and Thursday. No? Pagkatapos mayroon pang 7 araw na nagtuturo ako. Hindi ako napabago. Bakit? Hindi ko trabaho ang baguhin kayo. May oras pa, wala pa tayo sa topic. Pero napakahalaga na malaman po natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. No? Dapat malaman natin. Kaya, yung tatlo hindi na bumalik. Inuutusan ba naman ako? Alam niyo kung sino lang ang susundin ko sa utos? Sino? Si Jesus. Siya lang ang susundin ko. Tulad nitong mensahe ito, bawat mensahe ko rito, siyang sinusunod ko at siyang nagbibigay sa akin. Sabi ko nga kay Mrs. Dahil kami may Bible study kami tuwing Sabado. Lahat pastor kami, 7. No, kahapon 5 lang ang nakating. Doon lang ibinigay sa akin ni Lord. Yung i-message ko sa inyo. Sa inyo ngayon. Diba? Siya ang nag-miss. Kagawin. No? Nabigyan ako ng
wisdom, knowledge, na sabi ni Lord, yan ang isermon mo. Kaninang madaling araw lang, alas 3 sinabi, yan ang isermon mo. Napakahalaga po yan. No? Mga pastor po kami, tuwing Sabado po yan, nagbabay-buli study kami, nag-aaralan kami, nagpapalakasan kami, tungo sa paglagong espiritual at nagkakaisa kami ng paniniwala. Nagkakaisa kami ng paniniwala. Kaya thank God, nag-text kaninang madaling araw, umaga, yung isang pastor, nagpapasalamat na marami siyang natututunan, na marami siyang wisdom, maraming wisdom na natutunan. Hindi naman po ako nagmamakulit, hindi ako nagmamalaki. Ayan ang witness ng asawa ko. Ako po ang nagtuturo. Kaya nagbibiro ng asawa ko. Di ba nag-aral ka sa New Life? Mga New Life, pastor yung kausap ko. Sabi niya, di ba may tuition pa? 10 buwan lang, 9,000. Sabi niya, ba't hindi mo sila singilin ng 4,500 na lang kalahati? Habang buhay na kayo magbabay-buli study. Kasi napapansin niya, lahat sila naniniwala dun sa wisdom na ibinibigay sa akin ni Lord. Hindi ko sila masisi. Alam niyo kung bakit? Kaya walang nakakagusto sa akin mga datihan ng member. Dahil ito po ang sikreto. Ang bawat iglesia mayroon pong doktrina. At sila, sa doktrina nila, hindi sila pwedeng lumabas. Kung ano yung ituruturo ng kanilang doctrine, hanggang doon lang sila. Example, kung ang doctrine nila, salvation laws, katulad ni Armenius, hindi sila pwede pumunta sa once saved, always saved, na si John Calvin, ang pioneering. So, ang pioneering, si Armenius sa salvation laws. Biblical din po yan. Nawawala ang kaligtasan. Oo, nasa Bible. Ito naman si John Calvin, ang mga Calvinist, naniniwala na once na maligtas ka, forever ka nang ligtas. Ako naman, ang itinuturo ko sa inyo, salvation with assurance. Sigurado. Iniwasan ko po yun. Pero pareho lang yan ng once saved, always saved. Sigurado rin. Kaya lang, iniiwas ko sa once saved, always saved. Maraming nagsasabi, di pastor, kapag gumawa na ako ng kasalanan, wala nang problema, save na ako. Gagawa na siya ng gagawa ng kasalanan. Tama naman, di ba? Kaya hindi yan ang ginagamit ko. Bakit ako napunta dyan? Ano ba yung gusto kong tukuyin? Na tayo, biglang nawala. Yan ang sinasabi ko, ang diablo ay biglang nanakawin din niya. Sinisira ang momento ng mga binabanggit ko. Anyway, pupukus na ako sa ating topic. No? May tiyaga pa ba kayo? 20 minutes? Itong topic na to, matagal ko na itong sinabi, binabasa sa harapan ninyo, subalit ito ay may pagbabago. Tulad nitong Alpha and Omega. Matagal na yan. Pero hindi ko to inaalis dito dahil alam ko marami dito matututunan. Okay. Ang ating pong topic sa umagang ito, predestination and what we call that? Hindi. Free will. Predestination and free will. Ano po bang ibig sabihin ng free will? At ano po ba ang ibig sabihin ng predestination? Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Dati, hindi ako naniniwala sa predestination. Ang sabi ko kasi, ang ibig sabihin po kasi ng predestination, kung ikaw ay nakadestino
na mamatay at sa langit ang tungo mo, kahit anong gawin mo, doon ka talaga sa langit. Kasi doon ka na nakadestino. Kaya naman, yung mga hindi raw nakadestino sa langit, siyempre sana nakadestino sa impyerno. Wala ka na rin magagawa. Yun ang ibig sabihin ng predestination sa impyerno ang tungo. Dati, ganyan ang aking paniniwala. Pero ngayon, malaking pagbabago. Si Jesus na naman ang nagsabi sa akin. Kaya noon, hindi ako naniniwala na may predestination. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon, naniniwala na ako. Siguro mga 1 year ko ng pagtuturo sa inyo sa sinabi sa akin ni Lord. Kanino po? Kanino po ba ang predestination? Pwede ko po bang malaman? Kaya dapat kong ituro eh. Anong alam niyo sa predestination? At sino-sino yun na nakatalaga para sa langit? Christian believers. Tama. Hindi ko yung kinukontra. Pero yung hindi pa tayo Kristiyano, kanino ang predestination? Amen! Honor ka. Mayroon ka na naman regalo. Kaya lang, pag nag-presider ka ha, haba-habaan mo. Kasi kita mo, ang haba ko rito. Ang haba ko rito, matagal na mo. Nasa 50 minutes, 40 minutes na. Pero mayroon pa 15 minutes. Huwag kayong mahihiliya. Huwag kayong mapapagod. Tama po. Dahil, bakit sinabi ni Auntie Lisa na ang predestination sa Israelita lang? Sa Israelita lamang po. Bakit? They are chosen. Sila ay pinili para sa langit. Hindi sila pinili para sa impyerno. Nakukuha po ba natin? No? Israelita lamang po. Israelita lang ang pinili. They are chosen. No? Kaya, pag namatay sila, sa langit ang tungo nila. Pansinin po ninyo dito, kaya ipinakita ko po. Si Adan, up to Abraham, 20 generation. Simula kay Adan, huwag natin isama si Abraham, kay Terah, lahat po yan Gentiles. Pwedeng isama si Abraham. Si Abraham, dati Gentiles. No? Inuulit ko lang. Ang naging righteous niya, number 7. Nababasa niyo ba? Sino ba itong number 7? Enoch. Namatay ba sa Enoch? Hindi. Hindi nakaranas ng physical na kamatayan. Kaya ang edad niya, 365. Ang salvation po noon, individual. 365, dinala siya sa langit. Sabi sa Hebreo chapter 11, verse 5. Pagdating kay Noah, pangalawa sa family line. Una, si Enoch. Pangalawa, si Noah. Siya na lang ang natitirang righteous nung panahon niya. Kaya sabi ni God, gumawa ka na ng daong at maglagay ka ng pair by pair na hayop at 3 mong anak at 3 mong manugang at pati at asawa mo, 8 kayo, sumakay kayo sa daong dahil lilipunin ko na ang mga tao. Lahat ng tao dahil wala nang nananampalataya sa kanya. Only Noah. Okay. So si Noah, ang anak niya si Japhet, 3 po yan. Japhet, Sim, Cam. 3. Wala akong nababasang they are righteous. Wala. So, ang tawag diyan, Gentiles. Makasalanan. Simula kay Seth, makasalanan si Enos, makasalanan si Kenan, Mahalil, Jared, makasalanan po yan. Gentiles po yan. Si Enoch, Gentiles, bagamat nanampalataya sa Diyos, nawala ang pagka-Gentiles. Hindi na siya makasalanan. Righteous na po si Enoch. Katulad ni Noe.
righteous na. Kaya sila, si Enoch at si Noah, nandoon na po sa Holy City. Holy City, yung banal na dako. Kasi di ba nang mamatay si Jesus Christ, may kasama siyang mga banal. Inaralan niya sa ilalim ng lupa. Itong mga makasalanan na to. Yung mga binanggit ko, lahat yan makasalanan. Inaralan niya, mababasa sa 1 Peter 4:6, dala ni Jesus ang mabuting balita, ang gospel. Inaral niya, mababasa sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Inaral niya doon. At ang sabi ng Diyos, no, matagal ko nang hinihintay ang lahi ni Noah. Kaya lahat ng lahi ni Noah, dahil naubos ang tao, yung kilamik, ubos yan, patay lahat yan. Ang natira si Japet, yung 3. Dumami na naman po ang tao. Kasi 6 sila, yung 3 may asawa, kaya 6 na sila. Plus pa si Noe at yung asawa niya. Dumami na naman ang lahi. Kaya itong si Japet at Arpasad, Sala, Eber, number 15, Peleg, Reo, 16, Serug, Nahur, Tera, no? Lahat yan Gentiles. Lahat yan makasalanan. Si Abraham, makasalanan din dati. Kaya lang si Abraham nagmahal sa Diyos. Minahal ang Diyos. So, simula kay Abraham, no? Simula kay Abraham, may pangako ang Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. At alam, ang pangako sa kanya, hindi pa nanganganak si Sarah, nangako na balang araw, sa susunod na taon ay manganganak si Sarah ng isang lalaki. Isaac ang pangalan. So, si Isaac ay anak ng pangako. Pero bago ipinanganak si Isaac, hindi nakatiis si Sarah. Nagkamali ang babae. Ano ang sabi ni Sarah? Na hanggang ngayon magulo. Diba? Lagi kong sinasabi yan sa inyo. Ang pagkakamali ni Sarah, mayroon siyang katulong o alipin. Ang pangalan ay Agar. Inutusan niya si Abraham. Sabi niya, Abraham, halika. Mayroon akong katulong kasi hindi pa naman ako nanganganak. Ito si Agar, sipingan mo. Sinipingan niya, nanganak. Anong pangalan? Si Ismail. Si Ismail po ay anak ng alipin. Hindi siya anak ng pangako. Hindi katulad ni sino binanggit ko, wala pa kasi dyan. Hindi katulad ni Isaac ay anak ng pangako. Kaya ang mana sa pangako, yung anak ng alipin, slave, walang mana. Pero binigyan pa rin yun ng pera, ng kayamanan. Pero di yun ang ating topic. Okay, nang si Abraham na nampalataya, pakyaw na po. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Si Sarah hindi naniwala. Si Sarah nang binanggit na magkakaanak ka Sarah, tawa ng tawa, ayaw maniwala. Pero kasama sa salvation, si Sarah. At pati yung anak niya, iisang anak, kay Sarah ay si Isaac. Ligtas din. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, predestined. Ang lahi lang ni Abraham, lahat sapagkat nasusulat, no? Sa English ng nasusulat, inheritance, at hindi lang inheritance, mayroon pa silang covenant. Mayroon pang kasunduan si Abraham at ang Diyos, Ama. O kaya itong si Abraham, lahat ng anak, isa lang ng anak niya, lahat ng lahi niya, si Isaac, at si Isaac nanganak si Jacob at si Esau, 2, at si Jacob nanganak ng 12, at si Esau nanganak din ng marami. Lahat po yan, inheritance. May covenant na predestined sila, na kapag sila ay namatay, no, sa langit po ang tungo. Kaya nga, di ba, ang laging sinasabi, pag hindi kayo Hudyo, ano ang tawag sa atin? Nung wala pa tayong Kristo, ano ang tawag sa atin?
Gentiles. Anong ibig sabihin ng Gentiles? Makasalanan. Pag Gentiles tayo at makasalanan tayo, sa impyerno ang tungo natin. Sa impyerno ang tungo natin. Kaya lang, mapalad tayo. May Kristo tayo. Kaya napasok tayo sa lahi ni Abraham. Kung ano yung pangako kay Abraham, matatanggap din natin, di ba? Memoryado ko palagi yan. Lagi kong sinasabi, ang kulit-kulit ko na. Sino nakakalam? Galatiano. Amen. Galatia 3:29. If you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. So, tayo ngayon ay lahi na ni Abraham. Anak na tayo ni Abraham. So, yung pangako sa kanya, matatanggap din natin. Ang nagtataka ako, maraming kumukontra pa dyan. Ayaw nilang maniwala. Gusto nilang gawin. Iligtas nila ang sarili nila. Hindi po ito na ho. Predestination. O, papasok tayo sa free will. Mayroon pa 7. Saan ba to, free will? Kanino ba to? Mayroon pa tayong 7 minuto. Saan? Bagsak ka. Yak. Ang free will, para sa mga hindi Israelita. Nakukuha po ba ninyo? Ang free will, nung wala pa tayong Kristo, may free will. Malaya tayong pumili kung anong gusto natin. Uulitin ko, Deuteronomy chapter 30 verse 15. Sinong nakakalam? Lagi kong tinuturo yan. Deuteronomy chapter 30 verse 15. Ang sabi ng Diyos, naglatag ako ng buhay at kasaganaan, at naglatag ako ng kamatayan at distraction, kahirapan. Now, choice. Mamili kayo. Kaya, life is a choice. May mensahe ko na dito yan. Life is a choice. Yun ang free will. Kaya ang ibig sabihin, ang free will hindi sa Israelita. Ang free will sa mga Gentiles. Yung mga walang Kristo. Kasi kung may Kristo ka na, di ba, ano na ang lahi mo pag may Jesus Christ ka? Spiritual? Israelita. Israelita ka na. Kung may Kristo ka, di ba? At kung kayo kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. So, ang free will sa mga hindi Kristiyano. Malaya sila. Pero ano ang pinipili? Di ba karamihan yung kamatayan at kahirapan? Samantalang nandiyan na nga yung 3:16, John 3:16, na mahal tayo ng Diyos. Sino man ang sumampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng hindi mapapahamak, bakit magkakaroon ka na, diba? Buhay na walang hanggan. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Yan lamang po. Kaya ang free will, nung wala pa tayong Kristo, doon yun lalabas. Pero itong Israelita, wag po natin kakalimutan, predestined na sila. Sa langit na ang tungo nila. At yung bumaba si Kristo sa 1 Peter chapter 3:18, ang sabi doon, matagal nang hinihintay ng Diyos Ama ang lahi ni Noah. Matagal na. Kaya, nang umakyat si Jesus after 40 days, kasama na yung mga mananampalataya, mga banal na sila, umakyat sa Holy City kasama si Abraham at si Enoch. Ay di, si Enoch
Nandoon na sa langit si Noe at si Abraham. Nandoon na po sa Holy City. Nandoon na sila. Marami pa yung mga Israelita matitigas ang ulo. No? Okay, so mahaba pa po ito, pero puputulin ko na dahil maaaring sa susunod na Sunday, ito naman ang intro na gagawin ko. Ha? Umanda kayo, lagi ako nagtatanong. Ano bang ibig sabihin ng predestination? At para kanino to? Uulitin ko yan. O, dito pala ngayon. Kanino ba ang predestination? Salita kayo. Ha? Predestination. Ang predestination, ang nakatalaga na sa langit, walang iba Israelita. Tayo, ang free will. Binibigyan tayo ng kalayaan, mamili. Gusto mo pa sa impyerno ka. Kung gusto mong sa langit ka, tanggapin mo yung buhay, si Kristo. Ganun napakaliwanag. Malaya tayo. Marami pong tawag pinipili kamatayan. Paghihirap. Marami. O, pumunta ka ngayon sa sabungan. Linggo ngayon. Totoo. Yung mga nandun, ang pinili nila, kamatayan. Ibang Kristo ang nandun. Saka doon ang Kristo, hindi lang iisa. Maraming Kristo doon. Masasabi ba natin mga Kristiyano yan? Yun ang pinili. Pero, tandaan nyo sa huli, panalo tayo. Mananalo tayo. Mas marami ang Kristiyano. Ito po. Hanggang dito na lamang po. Hindi ko na pinakita yung genealogy sa susunod. Tuloy-tuloy po. Sa susunod na linggo. At tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan po ako ng pagkakataon na maipaliwanag ko po ano ba ang ibig sabihin ng predestination. Ito po ay sa Israelita lang, sa lahi ni Abraham. At ano ba ang ibig sabihin ng free will? Kami po ay malayang mamili kung sino ang gusto namin piliin. Kung ikaw pa Jesus, dahil ikaw ang buhay, o ang Diablo, si Satanas, ang kamatayan. Kaya, which is which, bahala po kami kung sino po ang aming pipiliin. Ito po. Dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po. Maraming salamat sa mga mensahe ng Panginoon na ipinarating niya sa atin sa pamamagitan ni Pastor Igor San Miguel. At ngayon, natawagan ko si Sister Ana para sa basket.
There's no other hope that I can live by. Let me, Lord, let me all my life walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your plan. Let me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my head. All the time, my Lord, I need you there. You are my At ngayon, tinatawagan ko si Sister Lainey para sa offering prayer to be followed by our announcement. Tired of bathroom slippers cluttering up the place and getting in the way during cleaning? Try this multifunction. Purihin ang Panginoon sa oras na ito, tayo ba'y magbibigay. Sa ating pagbibigay, tayo magbibigay kung ano po ang pinasya ng ating puso at isipan. Hindi po may kagagakan. Ito ba'y
isang bagay na itinuro ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya Lord, sa oras ito, ang lahat po ng aming mga kamadera na magbibigay, patuloy mo po silang pagpalain. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga salapin ito na aming malilibong upang may magamit sa iyong gawain. Kaya nga, Panginoon, sa oras ito, maraming salamat po sa mga nagbigay at nagkaloob. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Good morning po. Morning po, sister. Ano, lungkot-lungkot din yan, init-init ng panahon, no? Dapat masaya tayo. Dahil ang isa nating kasama ay nakagraduate na. No? So, hilingin natin, no, muna kayong gumraduate dahil mauubos ang mga miyembro. No? Okay? Sa pagbabalita po, nailibing na si Tibet, no? Dapat ay hindi tayo dapat malungkot, kundi magalak tayo dahil andun na siya, nag-aantay na lang ng muling pagbabalik ni Jesus. Ano nga yung ating pinag-aralan? Predestination. Okay. P-R-E, predestination. Ibig sabihin, bago pa, naka-destino na sila para doon. Nakatalaga na sila para doon. Yun ang ibig sabihin noon. No? Yun naman isa, free. Free, F-R-E-E. Tapos will. Ibig sabihin, mamili. No? Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na pumili. Pipiliin natin ang masama o ang buhay. No? Kaya nga, napakabuti ng Panginoon dahil hindi tayo ginawang robot. No? Binigyan niya tayo ng pagkakataon na gamitin ang ating isip kung ano ang nakakabuti sa atin. Okay, para po sa ating pagbabalita, 3, 6, 7, okay. Kung sa forum naman tayo, lampas tayo doon sa pang-umaga, kalahati naman tayo higit pa, no? Ngayong hapon, ang buong tropa ng Orgulyo ay maraming sila, no? Buong angkan ng mga Orgulyo. Kaya nakakalungkot lang dahil yung iba nating mga kasama, parang laging nagwawalang bahala sa kahalagaan. Sabi nila, kahit hindi ako nagsisimba, kilala ko naman ang Diyos. Hindi niyo kilala ang Diyos actually. Kung kilala ninyo ang Diyos, alam ninyo ang mga alituntunin ng tagasunod ni Kristo. Ano ang alituntunin ng tagasunod ni Kristo? Isa. Magbigay kayo ng isang alituntunin. Worship. Huwag kalimutan ang pagtitipong banal. Ibig sabihin ito, grupo. No? Huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. Huwag kayo maniwala sa na sinasabi nilang, tinanggap ko na si Kristo kahit hindi ako nagsisimba. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang tumanggap kay Kristo nandito, lalo na sa tuwing linggo at sa mga nakatakdang gawain. Na? Alibay lang ho nila yun na mainit. At kayo, si Edna, si Sally, si Ate Lenny, di ba itong mga ito kasi mga bata-bata ito. Bakit nandito? No? Pero dapat natin silang ipag-pray na patuloy silang i-convict ng banal na espiritu na sumimba. Dahil lugi ang mga taong hindi nagsisimba. Tayo winner. Na? Gusto ba natin maging lugi? Hindi. Alam niyo naman kung saan ang turmo ng lugi. Na? Kaya tayo bilang mga Kristiyano dapat tayo maging sigurista. Na? Ang Kristiyano laging sigurista. Dapat doon tayo sa laging panalo. Sino ba ang panalo? Jesus. No? Doon tayo laging nakakapit sa Kanya. Na? Huwag tayong padadala, lalo na yung bulong ng demonyo, mainit, baka ka ma-heat stroke. No? Yan ang laging bulong ngayon dahil
dinadahilan ng Diablo, mainit. Dinadahilan niya, baka ma-heat stroke. Pero hindi yan totoo. No? Nasa sa ating pag-iingat na yan. Kaya nga mga kapatid, pag kayo po ay sisimba, lalo pag ganito kainit, mali po ba magdala kayo ng payong? No? Payong po at lagi tayong maliligo. Para po sa ating mga assigned na mga gawain, ang mga presider dapat masaya. Lalo na pag nandito, ang boses natin ay medyo i-modulate natin nung tayo malungkot. Mag-meeting tayo. Pag malungkot din ang nakikinig. Na? Okay, so, ang mga nakatakdang gawain sa Friday, Baka wala. kapag ganito pa rin katindi ang init, wala muna tayong gawain. No? Aabisuhan kayo ni Pastor. Depende yan sa kung ano ang takbo ng klima. Dahil ang inyo ring kalusugan ang inaalaala namin. No? Ang salita ng Diyos naman ay nandiyan na sa inyong mga puso. Panatilihin nyo lang na nakaimbak dyan ang kaalaman na na-impart na sa inyo. No? Huwag natin kaliligtaan ang magbasa ng Biblia at manalangin. Na? So nakita niyo naman kung gaano ka-successful ang buhay ni Ate Beth. Sa sandaling panahon na siya ay kasama natin, dati pag tinutuga ko yan siya manalangin, ayaw. No? Sabi ko, isulat para matuto. Nung mga few meetings natin, kahit wala na siyang binabasa, nakakapag-pray na siya. No? At nakakapag-explain na siya. No? Kaya, mapalad ang mga nagpapatuloy. Sabi nga, mapalad ang nagpapatuloy hanggang wakas. Hanggang wakas ng ating buhay ay ipinaglilingkod natin. At ang hindi ko lang nasabi kay Beth, salamat dahil nung ako ang speaker, siya ang tanging awit. Nakapag-awit pa rin siya para sa Panginoon. No? Kaya, paghinti ng Panginoon sa buhay niya. Dahil kahit naman wala si Ana noon at may meeting, pumupunta pa rin siya sa mga gawain. Sa iba pang mga detalye ng ating mga gawain, i-announce na lang, tignan nyo na lang yung inyong mga sa day by day kawit. Doon kayo manood kung ano yung mga pagbabalita. Na? Kasi napakahirap ng panahon ngayon, mahirap ang nasa labas tayo. Pag nasa loob kayo ng bahay, maligo kayo ng maligo. Huwag kayong magpulong doon kayo sa open air. Na? Tayo sandali manalangin. Dakilang Diyos, binupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat o Diyos sa katagumpayan ng buhay ni Beth. Nakita namin, Panginoon, kung paano mo siya inalagaan, tinuruan at pinagpala. Salamat o Diyos sa kalipunan ng mga anak mo na nandito. O Diyos, pagpalain mo po si Ate Lenny, si Ate Seni, at si Ate Edna, Panginoon, na bagamat sila ay medyo may mga edad na, nandoon pa rin yung kanilang kagalakan na sama-sama kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. O Diyos, ang dalangin ko namin na patuloy mo po silang ingatan, subaybayan, at patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kagalakan na sama-sama kami nagpupuri sa iyo. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga nilalakaran, O Diyos. Ingatan mo po sila at sa panahon na ganito, Panginoon, napakainit. Ikaw rin po ang mag-provide sa kanila, Panginoon, ng kaginhawahan. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin si Lisa, si Ate Nerly, si Ana, maging si Tom, Panginoon. Gamitin mo po sila mahigili, Panginoon, sa iyong ugasan. Salamat sa buhay nila. Patuloy mo po sila ingatan at subaybayan. At tulad ng halaman, Panginoon, patuloy mo pong diligin ng iyong pagpapala ang mga anak mong ito, Panginoon. At ang mga anak mo na wala dito, Panginoon, dahil sa taglay na init ng panahon, O Diyos, ikaw po rin po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. At patuloy mo po paalalahanan sila, O Diyos, sa kahalagahan, Panginoon, ng ganitong pag-iibon. Ingatan mo rin po si Pastor sa kanyang katawan, Panginoon, sa kanyang kalusugan, maging ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-ingat at ikaw ang patuloy na maggabay
Ikaw ang patuloy na sumubaybay, Panginoon. Sa lahat ng may mga sakit, O Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang gagamot sa aming Panginoon. Ang kailangan lang namin ay buong tiwala kami, magtitiwala sa iyo at ilagak namin ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, sa iyo. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sinatawagan ko na po si Pastor. Bago po ako magbasbas ay mamaya po after service ng hapon, kapatay na naman po kami pupunta. Siguro sa sobrang init, yung aking hipag ba tawag doon, asawa ng kapatid ko ay namatay kahapon. Kaya mamaya sa Bulacan pa punta namin. Layo sa Karuhatan. Sa Valenzuela. Sa Valenzuela po. Ang alis namin dito after the service. Kasama namin si Leslie. Kaya medyo pag mainit po talaga, maligo lang tayo ng maligo. Kaya yun, wala kasi air condition yung bahay nila. Sobrang init. Nakakamatay po talaga. Heat stroke. Ang sa kanya siguro, heart attack ang sabi, pero halos pareho na yan. Hindi ka ma-heart attack kung nasa aircon ka. Okay, so tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko pong tumayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na bagamat kahit napakainit ay interesado po ang lahat na naririto na makarinig ng iyong mga salita. Kaya dinadalangin ko po, Lord, na ingatan po ninyo sila kung paano ninyo iningatan na makarating sa dakong ito. Ito ay ingatan din po ninyo hanggang sa kanilang pagbabalik sa kanilang tahanan. At hinihingi ko po ang iyong basbas sa umagang ito ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaadiwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Next Sunday po ay Communion Sunday. Dala po kayo ng payo. Dala po kayo ng payo din. Napakainin. Oh. Sige. Ano yung tanong? Pagaling sa iyo. At saka yung laptop, kaya ito laptop, huwag mo na rin alisin doon. Oo. Tatakpan mo na lang. Ha? Tatakpan. Ito laptop. Kahit wala na. Ngayon, tatakpan mo na lang. Oo, takpan lang yun.